Ayan, work po yung paghinto. Grabe, 2 piraso. Work po lang natin isang base. Hindi ko pa dinala yung ano. Hindi ko pa dinala yung... Ito, napakalaki. Ang ganda po nito, halos nakadikit na sa lupa. Kaya pag napakan to, nakakahinayang. Mga hindi alam yung kabuti. At hindi alam yung value. Ito naman si poly for battery po talaga. Sa pag nagluto, naluto yung si poly for, nagiging kulay dilaw. Ayan, kuha na po tayo ng, okay lang po magdoble-doble. Napakasarap naman talaga. Ayan po. O yan po. O diba? Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naku, dami ko nakikita ng ano, sheep poly po. Ito po yung isa sa pinakamasarap na kabuti. Naku, yung mga puti. Ito po yung pinakadabis ko umuulan kasi wala pong masyadong mga buwisit. Hindi, wala pong mga tao dito. Kaya timing na timing po. Kaklausap ko po isa't isa kasi maulan syempre. Ayoko naman mabasa ang bumbunan ko. Bawal magkasakit. Yeah. Ganda, tahimik ng tubig. Maganda. Ayan po mga kababayan, plastic po ang dala ko kasi may nakita po ako doon sa daanan sa clear place. Pabalikan ko po mamaya, sasama po ko sa mga kaibigan ko. Ito po yung si poly po na isa sa pinakamahal na mushroom sa ibang lugar sa Europa na dito ba ng Setyembre. Timing tayo, siguradong tatanggalin yung mga lupa kasi lalagay sa plastic, magdidikit-dikit yan. Dapat inisin. Yung ganda po ano, winner na winner ang araw natin ngayon. Ito po yung ship poly po na isa sa pinakamahal na mushroom sa ibang lugar sa Europa na dito ba ng Setyembre. Timing tayo, siguradong tatanggalin yung mga lupa kasi lalagay sa plastic, magdidikit. Ito bibilisan ko, huwag naman sanang lumakas ang ulan. May dala akong payong lang po yung dala ko eh. Ganda, firm na firm pa yung trunk, yung tangkay. Lalo na po sa buwan ng ano, yung kinakain ng squirrel din yan. Sa buwan ng parang September, mas marami po ito. Kung masyadong maliliit, hindi ko nakukuhanin kasi may nanguha din po nito rito eh. Naunahan lang po talaga. Ako kasi mas maganda yung umuulan. Yeah. Parintahan unahan. Pagkabuti po, kahit nakatago nakikita ko yan, lalo ng puti. Hindi ko po alam ko na itsura ng mga kabuti na nakakain po dito sa Finland. Kung magtatanong po paano po nalalaman kung nakakain kabuti, hindi ko po masasagot na lahat ng tanong po. Ito po kasi kailangan po makita po ninyong kinukuha nila at niluluto. Doon po malalaman na nalalantak pala yung nalaman ko, di ba? Dati natatakot ako pumunta sa kubad dito, baka ako may oso. Yung pala unggoy yung mamamahay dito. At eto na, hinaharban na lahat nakabuti dito sa
sa gubat ng Finlandia. Ito po yung isa sa pinakadaling linisin, kuhanin, nakabuto. Nalalaman niyo po siyempre yung mga nakakain na kabuti. Napaka-fulfilling, napakasaya. Ito nakakain sila. Nakalibre ko na ulam. Pero po araw-araw kakain kabuti. Baka estimate ko lang po, wala pa po tayo sa main place. Ito daanan pa lang po ito. Baka maka 5 kilo po kasi ito po yung sign na season na po talaga. Ito luluto po natin ngayon. Napaksarap po nito. Ito yung isa sa paboritong kabuti. Dati po sa lugar na to, konti lang yung tumutubo. Kasi ginagawa ko po, kinakalat ko po yung mga pinagtabasan kay. Kaya naglilinis po. Saka yan. Yung pagdiin lang po sa pinagbunutan, malaking tulong na po yun para dumami pa yung kabuti. Ito napakalaki. Ang ganda po nito, halos nakadikit na sa lupa. Kaya pag napakan to, nakakahinayang. Mga hindi alam yung kabuti at hindi alam yung value. Okay, dalawa po ito. Sino naman po hindi matutuwa, di ba? Ito po talaga yung lasang excuse me, yung puting itlog na masarap na sa sotang hunto na kupok. Nakalat ko po yung nabasa para tumubos sa ibang lugar. Kasi ito yung po ginagawa ko, natakpan ko po. Maganda ang bugulan ngayon kasi nagtabasa natin, mag-trade po agad na may silim yun. Gamit na po ka ng payong. Mahal na magkasakit dito. Maliliit maganda. Ay, ul. Hindi ul. Kinain na ng uod. Diyan ko na to. Ayan. Diba? Basang-basa na ako. Mali lang po. Ito laki. Ano ba ito ang barelo? Hilita ko nga. Laki. Yun. Putol. Ganda nito pa ano. Pula po. Ganda. Ay sorry. Ganda po ano. Kapag nalaman nyo po siyempre yung mga nakakain na kabuti, napaka-fulfilling, napakasaya. Siyempre nakakain, di ba? Nakakalibre kayo ng ulam. So, pero wag po araw-araw kakain na kabuti ha. Kasi tulad ng sinasabi ko siyempre sa mga bagong nanonood po ngayon, subscribers, nag-guest po ko sa TV5 kay Doktora E, sabi niya pampalis nga po ito ng bad bacteria. Kaya lang pag nasobrahan, ito po yung janitor sa loob ng katawan nila, pag nasobrahan pati yung good bacteria mawawala. Kita pa, ay kita sa camera. Ito dalawa, hindi ko kanina masyadong maliit kasi tintin ko rin yung mga
ibang nanguha dito. Iba kasi wala pakialam. Kasi siyempre sa iba para matuwa din. Gusto ko maramdaman din nila yung panahon na pala, di ba? Puntahan din nila. Minakuha din po rito ganitong variety. Kandahan po nito, siyempre madaling makita kasi puti. Napakasarap ng kabuti. Excited ako lutuin ito mamaya pag uwi natin. Lalim. There. Underneath the hood. Underneath the hood. Nasa ilalim ng ano. Ng ugat. Ito. Dali. Yun. Ayun pa isang dali. Sarap kuhanin. Ito po yung mga pinaglinisan ko ng mga nakaraan. Ito po kasi all na hindi ko po kinuha. So ang ginagawa ko po pag ganito, kinakalat ko po yan, tapos dyan para next year itubo siya. Late po yung mycelium. Kagandahan po ngayon umuulan, mas nadami po yung mycelium po yan. Kasi hindi ito malaki. Ito yung laki. Ano ko makuha ito? Ito. Hindi na tigas ah. Ay, ang laki. Hindi ko po. Wala pong ahas. May lupa. Kailangan nilisin mabuti kasi pag nabasa ito ang dami dito ba. Ito po yung hinalat ko last year. Nag-rate na po ng mycelium dito. Dati wala pong tumutubo dito. Kasi naglinis po ako malapit sa bonfire. Ini-spread ko po rito. O, di ba? Sabi nyo yun, dahil kabuti. Ayun pa isa, dali. Yun. Sa ilalim wala. Grabe, ang dami natin nakuha. Kapag ganito umuulan po, naalala ko tuloy nung maliit kami. Ay, laki! Laki nito. Laki nito sa na to ah. Saan na? Saan na yung tangga eh? Dali. Payong. Kasi tangga eh. Uy. Meron pa. Tago ayun. Ang dami. Dali nagtatago sa ilalim. Ito na lang ko naging malaki. Eh, hindi kasama siya rito. Kasama siya sa malaki. Ayun, ang laki. Ang laki oh. Nagkalagas-lagas. Ito yung ano niya. Saan ba? Saan ka? Ayun. Naputol yung tangkay. Sayang. Balik ko yung tangkay. Hindi pa siya
Ba yan? Yun. Laki. Yan. Kahirapan ko pa, puro uod pa. Puro uod. Balik natin yung iba dyan para mag-grade na may silin. Tapos iba kalat ko. Ganda na paano ng ulan kasi magkakalat mo. Mabilisan ng may silin yan. Ito pa nakanapin ba no? Kinain ng ano? Kinain ng spirit. Laki. Ay, wala na po. Dapat pala hindi ko na kinuha. Lagyan natin ito. Lagyan natin. Sayang. Huli na. Lagyan natin dito. Ilalim. Kaya matuloy ito may sigil. Ayan. Ito sa Pilipinas, di ba? Ito. Ayan. Ayun. Penny band firm. At hindi ko po ano. Kahit umuulan. Ito po sa Pilipinas, di ba? Kung paano nakabute. Ay, parang ay firm. Taba ng ano, tangkay. Ito. Palakas ang ulan. Ano sinasabi? O impacto, umuwi ka na. Utak kabuti ka. Sububang magkasakit. Nakapagtsa ka marami. Yan, ang ganda. Di ba po mga kabayan, hindi naman mukhang patay gutom sa kabat. Nakita po kasi yung ano, sabi ng daan, dalawang malaki sa penny band, isa pine tree penny band, dalawang klase po. Bali tatlong klase po na penny band po yun. Hindi ko pa pakawala kahit yung umuulan, wala akong pakialam. May nakatira po doon, syempre nasa doon bahay umuulan. Hindi na po papansin ko na tinutungkab ko doon sa malapit sa daan, hindi naman parte ng property nila yun. Pero na po, tungkabin na natin. Ayan, worth po yung pag-impit. Grabe, 2 piraso. Worth po lang natin isang base. Hindi ko pa dinala yung ano. Hindi ko pa dinala yung panlinis. Bunutin ko na lang muna. Tignan ko. Ay, super old na. Sayang. Ito kaya isa. Super old na rin. Sayang, dahil pala hindi ko na binunod. Kasi firm na firm po yung ibabaw. Oh. Laki, sayang. Ay no. Hinahin tuloy ako. Tapos ko na lang yung may silin. Lilipat ko po ito para mag-rain sa ibang lugar ng may silin doon. Tapos ito malalim. Tapos ito tatakpan ko para mag-spread po rito. Wala na po, sayang. Ayan, ito po, ganda. Ito, ang laki ng tangkay. Yung ito yata. Ayan. Hindi ko po ano. Ito maganda to. Yun, maganda. Ito ang butong maliit. Okay na po. Tara na. Malakas na ulan. Nakakaya naman sa mga kaibigan mo. Hindi lang makahindi sa akin.
Dito na po tayo sa bahay. Ito po yung na-dry po natin. Nakuha po natin kahapon. O, di ba? Tatabi ko na po yan. At mamaya lulutuin po natin bagong makakuha po natin kabuti. Ayan po mga kabayan. Dito na po tayo sa bahay. Unahin ko po munang linisin itong mga sheet polypore. Yan po, puting-puti po siya. No? Itong gagawin ko po dito, ano po, i-deep fried ko po na may special, parang tempura style. Gusto ko po ito sa ganun. Pwede rin naman po itong prito na ganito lang, kasi kaya lang matubig po ito eh. Mas maganda yung parang tempura style po. Napakaganda, walang uod. Kung hindi po umulan ngayon, naku po, siguradong napakaganda ng napakarami natin makukuha. Ito hindi na po kailangan itap. Ganonin kasi matigas po talaga itong kabuti na to. Kasi mabuti ako nang may dahil pares pong lulutuin ito eh. Kung mga nakuha po talaga ang kabuti, syempre hindi kayo 100% na ito. Pagkalit ang dami uod. Yan. Sayang po. Sayang kapag malaki po talaga. Napakarami pong uod. Ito hugasan ko po syempre. Bago ko po iluto. Itong kabuti po na to, yung place po na yun, isa lang kinukuha ko sa Rapids. Doon po talaga. Kaya lang may secret pong lugar. Siyempre iba, yung mga nanguha ng kabuti. Alam na rin yun. Gets na nila yun. Talaga magsusulok-sulok din sila sa gubat para manguha ng kabuti. May uod ba yun? Hindi. Butas pala. Dalinisin ko na po muna itong peniban bago tayo dumiretso sa dahil puro lupa baka ganda nilaki. Ibig sabihin niyang siya, ibig sabihin bilog na bilog. At ibig sabihin mataba yung lupa, talagang fertile yung lupa. Kaya lang parang nararamdaman ko parang may uod sa loob. Sana wala naman. Ganda pa naman parang bote. Ang challenging lang po pag nakuha ng tag-ulan, syempre mahirap linisin kasi yung moisture. Kapag dry weather, yung pinakamadaling linisin. Yan, tingnan natin itong i-break ko na itong trunk. Tayo papel. Linisin natin itong chilio. Ang sarap din ito, yung parang tempura po. Diba last time luto po tayo, nakasarap nito. Tingnan natin itong trunk. Ayun. Ayun, daming uod sa nakakabuisit. Dali ito. Tingnan natin. Try ito po sa inyo na close up. Ayan po. Diba nakakabuisit. Itong kapiraso wala. Yun. Naganda pa naman eh. Dali, meron kaya ito sa atin yun. Nahirapan natin eh. Yan. Yan po muna at pakita ko po sa inyo pag prepare po ng butter. Ibig sabihin BATTR yung mixture para maging crispy po ang ating ipipritong kabuti. Ayan. Meron po akong 3 cups na malamig po na tubig.
ice cold water, mas maganda. Lagay po tayo ng 1.5 cup po. Tansyado ko na po kasi ito eh. Yung pagtitimpla na all-purpose flour. Lagay po tayo ng half cup ng cornstarch. Cornstarch po mas maganda, parang mas crispy. Pag corn flour po kasi medyo okay lang din. Lalagay po ako ng meatball breadcrumbs. Hindi na po kailangan po may flavor po yung breadcrumbs po ninyo. Di ba sa iba po, niro-rolyo po eh. Dinidip-dip. Ako minimix ko na po. Ilalagay din po tayo ng itlog. Just a second. Mga 3 lang. Inilagay ko pong breadcrumbs. Ano lang po yun? Half cup. Pampalasa lang. Lagay po tayo 3 itlog. Ito po ang magpapakrispy po sa ating mushroom. Mix lang po natin mabuti para ma-reach po natin yung medyo sticky texture. Lagay po tayo ng asin. Okay na po siguro yun. Medyo kinikiliti yung kidney ko lang. Paminta. Maglalagay po ako ng konting distilled vinegar kasi napanood ko po dun sa mga ibang ginagawa ng mga chips. Naglalagay po sila ng vinegar. Pero sa baganto po, siyempre, first time ko pong gagawin po ito. Tignan po natin yung magiging resulta. Yan. Yan, okay na po sa akin itong texture. Yan. Medyo kumakapit-kapit po dito sa ating hand whisk. Ayan po mga kabayan. Ayan, malinis na po. Itong sheep polypore at itong penny bun. Napakasarap dito. Excited. Paborito ko po kasi ito yung parang tempura style. At yung ating mixture yan, napakaganda po ng resulta. Ganyan po dapat. Nagdagdag pa po ng konting harina, kaya po nagaganda. Gusto ko pa mas thick. Depende po sa inyo. Pag mas thick, dagdag lang po kayong cornstarch o corn flour. Pag nilagay nyo po kasing all-purpose flour, medyo okay lang yung crispiness. Okay. Ito muna. Lagay po natin just a second. Ayan. Lagay na po natin dito yung mga iprito natin. Ihalo ko po ng maayos. Dahan-dahan lang po para hindi madurog yung kabuti. Sa bagay, ito naman pong sheep polypore na parang chicken po ito. Mas masarap para po sa akin yung texture po nito mas meaty kaysa sa penny bun. Pero yung penny bun, pag pinirito po ninyo, hindi siya watery. Ito naman sheep polypore, watery po talaga. Sa pag naluto yung sheep polypore, nagiging kulay dilaw. Ayan, kuha na po tayo ng, okay lang po magdoble-doble. Napakasarap naman talaga. Ayan po, di ba? Ganda ng resulta. Ang pabaliktad po yung paghalo po nyo, dapat may butas para hindi po makakuha yung mantika na extra. Ibig sabihin na drain. Yung pang-scoop po dun sa may mixture, walang butas syempre. Para maganda kami konti na yung suka. Konti lang po nilagay ng suka, siguro mga ano lang po yun. 2 tablespoon o 1 tablespoon. Ito po kasi experiment Ayan po, napakaganda ng resulta. Mukhang crispy na. Siyempre yung mushroom sa loob may konting soft. Ano yun? Medyo soft ng konti. Ibig sabihin yung outer layer. O, di ba? Nagpiprito po muna ako nila. Siyempre, titigman ko muna. Baka mamaya yung sobrang alat. May dadagdag ba ako o hindi. Ganyan po talaga pa nag-experiment po ako ng aking mga imahinasyon. Tingnan natin, magagalaw ko pa yung dila ko. Ayan, mukhang may future yung ginawa ko. Mampuna na natin, pilita itong maliit.
Kaya kung sakasali marigas yung panga po, hindi naman sagad-saga. Hindi, nakakain po talaga to. Sipoli po, yung ganda na resulta. Yan po, nagiging dilaw yung kulay. Ang lapito. Tima ko. Sarap. Tama na po para sa akin yun. Oh. Crispy. Ayan, ready na ako. O, di ba? Ang dami. Bukas-bukas na-invite po ko sa isang party celebration. Isa pong malapit sa akin puso ay meron pong isang magandang nangyari sa kanya. Ayoko po i-broadcast kasi baka magalit sa akin. Finish po at bukas may party. Kaya magdadala din po ko nito. Bukas magiging crispy po ito kasi lalagay ko po ito sa oven. Di ba? Lalamig po yan. Lalamot syempre lalagay ko sa rep. Tapos bago po i-serve po doon, lalagay ko po sa oven 175 degrees Celsius. Mas magiging crispy po yan, mas mawala yung mga mantika. Pakasarap. Meron po akong chili sauce. Bago tayo usap, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Dali lang po. Pagod na pagod. Panginoon, maraming salamat naman sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw po na to. Napakasarap po talaga na pumunta po sa inyong nilikha. Lalo na po ang mga naniniraan po may respeto. Napakasarap po talaga, Panginoon. Na naranasan ko po yung gantong bagay na wala po yung problema ko. Mga iniisip ko po, initindi ko po. Nababalansi po ang pamumuhay ko, Panginoon. Kaya na po bahala po sa amin, sinusok na po namin sa inyo at sa kanila susabihin. Mabuhay! Ayan, kala nyo nakalimutan yung mabuhay, ano? Sa mga bata. Ayan. May mga bata po palang nanonood sa akin. Kaya kailangan mag-ingat din ako sa pagsasalita. Ayan. Sana po natin. Ayan po. Ayan po. O, di ba? Ang sarap na ito. Sarap itong ano? Sweet chili sauce. Crispy outside. Konting softness inside. Ang sweet chili sauce na bili ko, pwede ito sa pagluto nyo ng beef mahami. Tapos lalagay ito. Tapos kakain po kayo ng ganta ng sabaw. Ako, napakasarap na ako. Bukas kakain ako ng Korean noodle soup tapos ito. Hindi ko naman po maubos ito, syempre. Hindi naman po tayo mukbang napapagpapakabundat ako, di ba? Pinakita ko lang po sa inyo na ito po yung kabuti. Sa kita, yung sipoli po, nagiging dilaw po ang luto. Tapos, gusto ko po itong kabuti na to. Lasa talagang manok. Mild chicken. Texture po nito, mas medyo maikunat ng konti compare sa piniban. Ito pagluluto po, matubig. Pag prito medyo matagal. Pero yung piniban, hindi talagang firm. Ito mas battery. Kaya pag naprito yan. Konti-konti lang yung didip ko. Pakanghang pala nito. Kaya ako parang ketchup lang. Ano po, parang pula na itlog yung bagong laga. Di ba may yelo? Sarap.
Tama na yun, baka wala akong master bukas. So lang. Sarap. Nakay pa pala may konting suka, talaga nagbibigay po ng crispiness. Konti lang po huwag niyo pong datamihan. Baka maging paksiwan lasa. Kaya lang maliit. Ang sinerve ko po sa kanila to, naku po. Ang peniban. Sabi ko, tikman po muna nila. Hindi ko po sinabing kabuti. Sabi nila, ang sarap. Sabi nila, parang, para daw pritong itlog na may manok. Parang gano'n na mild. Tapos sinabi ko sa kanila, kasi sinabi ko, siyempre, kilala ko naman po sila, wala silang mga allergy. Sabi ko, maso, nung matagal na po nung nalaman po nila yun ako. Yan nga po yung iba pong mga kakilala po nila, ibang mga magulang po na kaibigan po nila, ma-order po sa akin. Tapos ipapatulog po sa akin ng recipe. Gusto po nila yung dry na peniban. Kasi yung sabi ko yung preserved na salty, pag in-stir fry yung watery, hindi ako nasasarapan. Sabi ko sa nila, yung dried na peniban, mas masarap kasi mababa din sa mainit tubig. Lalambot na po yun. Mainit po talaga yung bagong kulo. Lalambot na po yun. Para daw po talagang meat, sabi nila. Baka hindi na mapito bukas yun . Itong sweet chili sauce na to, may alat, tama talaga sa noodle soup to. Naku, napakasarap. Buti na nakabili ko. Ito po ay pineapple soda, walang asukal. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po. Makigabay po ngayon mga nakakasama ko po. Ganon din po ang kanilang mga mahal sa buhay, malalapit po sa kanila. Naway, ang bawat isa po maging makipagkumbaba. Napakasarap po kumuli sa isang pamayanan na wala pong iniiwasan. Dahil ang peace of mind po, hindi naman po kailangan hanapin sa ibang lugar. Kapag mabuti po kayo, mabuti po kasama nyo sa kapwa po ninyo at mabuti po ang isang pamayanan, yun po ang peace of mind. Naway, mas bigyan po ng respeto ang inyo pong nilikha. Katulad po ngayon, nagtataasan na po ang mga presyo ng bilihin. Hindi po lahat ay natutustasan po pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung ang bawat isa papahalagaan po ng todo-todo po inyo nilikha, wala pong magugutom. Pwede pong magtanim sa likod bahay. Sabi nga po, pag may paraan, hindi po kailangan ng dahilan. Ano po, bahala po sa amin. Sinusto ko na po naman sa inyo dahil sa kanilang susabihin. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras sa ilan sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!